Ang nakaraan, papahirin ko na sana ng kamay ko ang mga luha ko sa pisngi nung biglang ang kamay ni Mateo ang unang lumapat dito. Pinahid niya ang mga luha ko. Lugar lang yun. Tanawin lang. Pagkain. Pero mas maswerte ka kasi kapag may taong nagmahal sa'yo, alam mong totoo yun. Kasi sigurado kang hindi ang panlabas na anyo mo lang ang habol niya. Ang pera mo, ang kasikatan mo, kundi ang buong pagkatao mo, ang kabutihan ng puso mo. Hindi ko alam pero siguro naawa lang siya sa akin. Pero hindi ko akalain na ang sunod niyang gagawin. Inilapat niya ang kanyang bibig sa aking pisngi. Dahil naman sa aking pagkagulat, bigla akong kumala sa kanya. Nahiya kasi ako. Ikaw ba naman ang may depormadong pisngi ay hinalikan pa iyon ng iyong Prince Charming? Nakaka-tense talaga. At parang hindi ko kaya yon. Naisip ko tuloy na baka dahil pangit ako kung kaya ang lakas ng loob niyang gawin iyon sa akin. Kahit naman kasi gusto mo ang isang bagay pero kung ang paraan ng pagkuha nun ay hindi mo gusto, parang mahirap tanggapin. At ang tanging naging tanong ko na lang sa isip ko ay bakit niya ba gagawin ang isang bagay na yun sa akin? Kaya ang nagawa ko na lang ay yumuko na lang at hindi na kumibo. Sorry. Matt, uuwi na lang ako. Galit ka ba? Hindi. Bakit naman ako magagalit? Ano ka ba, wala yun? Ayoko umuwi ka na may galit sa akin, please. Wala nga yun. Kung wala talaga, smile ka nga muna dyan. Ayan. Diba, ayan. Nakangiti na ako. At sa ginawa kong yun ay napangiti na rin siya. Pero hindi na ako kumibo. Ang isip ko ay puno pa rin ng kalituhan sa kanyang ginawang iyon. Adonis, may sasabihin muna ako sa'yo. Ano? Mahal kita. Ang pagpapatuloy. Parang hinataw naman ng matigas na bagay ang ulo ko sa sinabi niyang iyon. At lalo lamang akong nagpumilit na umuwi. Uuwi na ako, Mateo. Please. Ang sambit ko sabay tayo. Halatang naiirita na. Okay, fine. Ihatid na kita. Ang tila pagdadabog niya nang hindi ko pinansin na kanyang sinabi. Para rin ako na konsensya nun. Umupo muli ako sa tabi niya. Nanatiling nakayuko. Mateo, nang totoo, may naramdaman din ako sa'yo. Sino bang hindi ang may in love sa'yo, di ba? Pero, hindi ko ina-expect na aabot sa ganito eh. Hindi talaga ako makapaniwala. Parang, pagmamaniobra lamang ang lahat. Sa kalagayan kong ito ba, may maniniwalang mamahalin pa ako ng kagaya mo, di ba? Sa kalagayan mo ba may niwalang tunay ang pagmamahal mo sa akin? Hindi kasi nila alam ang kwento ng buhay ko. At yan ang puntong gusto kong i-disprove. Na hindi lahat ng tao sa mundo ay habol lamang ay panlapas na anyo, yun ang tatandaan mo. Nalilito ako, Mateo. Natatakot din. Maraming pagsubok na dumating sa buhay ko. At kung totoo nga yung mahal mo ko at papahig ako maging tayo, paano kung sa bandang huli mabigurin ako at masaktan? Baka ito ng dahilan para tuluyan ko ng tapusin ang lahat. Mas maniwala ka. Totoo ang nararamdaman ko sa'yo. At hindi kita pababayaang masaktan pa muli. Hindi ko talaga alam. Kasi hindi naman ganun kadali yun eh. Magtiwala ka lang. Sa sinabi niyang iyon, ilang minuto rin akong hindi nakakibo. So, tayo na? Magsalita ka naman please, sagutin mo ako. Ano? Tayo na ba? Sabay bitiw niya ng isang titig na mistulang nangungusap at nagmamakaawa. At ewan ko ba, mistulang hinigop ang buong pagkatao ko sa mga titig na iyon ni Mateo. Para akong isang biktima ng budol-budol na wala nang nagawa, kundi ang tumangulang. Talaga? Yes! Yes! Ang sigaw niya. Pakiramdam ko talaga ay totoo ang kanyang naramdamang saya.
At tinawakan niya ang mga kamay ko at tinangkang patayuin ako. Nung pareho na kami nakatayo, hinawakan niya ang ulo ko at tinangkang halikan na naman. Pero umiwas ako. Wag na, saka na yan. Bakit naman? Basta, saka na lang yan. Ang naisagot ko na lang sa kanya, para kasing naasiwa ako. Ang pangit na mukha ko at gagawin ko pa yun kasama si Mateo. Hindi naman siya tumutol sa naging desisyon ko. Iyon ang naging simula ng aming relasyon. At iyon ang isa sa pinakamasayang araw ng tanang buhay ko. At nung nakabalik na kami sa bahay, mistulang nagdidelirio pa rin ang utak ko. Hinipo-hipo ko pa ang aking pisngi. Dali-dali ko namang kinuha ang notebook ko sa ibabaw ng mesa. Pinuklat ko yun at saka binurang nakasulat na rule ko. Pinalitan ko yun ng single since birth, not anymore. Tila wala na talaga akong may hiling pa sa buhay. Nasabi ko sa sarili ko ang sarap palang mabuhay sa kabila ng lahat. Kasi may isang matalik na kaibigan ako. May gwapo at mabait na jowa. May nanay na siyang gumagabay, sumusuporta at nagmamahal sa akin. Akala ko talaga'y tuloy-tuloy na ang lahat. Pero sa mga sumunod na mga araw, nakita ko ang biglang pagbabago ni Mateo. Hindi na niya ako pinapansin at kapag nilalapitan ko siya, kusa naman siyang umaalis. Kung magkakasalubong man kami, lumilihis siya ng daan. Hindi na rin siya sumasagot sa mga text ko. Nung sinubukan kong i-dial ang kanyang numero, pero out of reach na ito. At duda ko'y pinalitan na niya ang kanyang SIM card. At pati ang FB account niya, block na rin ako. Sobra talaga ako nagtataka sa mga pangyayari. Nalungkot at nagtatanong. Hindi ko alam kung bakit bigla na lang ang kanyang pagbabago. Litong-lito ang isip ko. Pero ang iniisip ko na lang na baka may problema siya na hindi lang niya masabi sa akin. Hindi ko na inindar na obvious na iniiwasan na niya ako. Siguro sobra ko lang siyang minahal kung kaya ay nagkukunwari pa rin ako sa isip ko na kami pa rin. Na mahal pa rin niya ako. Kung ikaw naman siguro ang nasa isang relasyon hanggat walang klarong closure o explanation, hindi pa rin kayo technically na hiwalay. At isa pa sa kalagayan ko, alam kong wala ng taong kagaya ni Mateo ang may in love pa sa akin. Siguro naman ay hindi niyo rin ako masisisi. Parang kapito ko na lang ako. Kaya parang isang tao lang akong may tama sa pag-iisip at detached sa katotohanan na wala na siya. Isang gabi na napadaan ako sa likod ng eskwelahan kung saan naroon ang botanical garden. Gusto ko kasi sanang mag-aral at dahil kadalasan namang walang tao sa lugar na iyon, doon ko naisipang magtungo. Pero may isang grupo pala ng kalalakihan na nag-uumpukan. Nung inaninag ko kung sino-sino sila, nakita kong naroon pala si Mateo kasama sa umpukan. Sinadya ko maupo sa di kalayuan. Hindi nila ako napapansin. Ano tol, malapit ka nang maging brad namin. Final ritual na lang. Formality na lang at ma-accept ka na sa makalawa. Ang narinig ko, sa tono ng kanilang pananalita, miyembro sila ng isang fraternity. Hindi ko alam kung yung fraternity nila ay yung notorious at secretive na fraternity sa campus. Kung saan ang mga miyembro raw ay may tinatawag na code of secrecy at may kakaibang pamamaraan sa pag-initiate. Ang grupo ding iyon ang pinaghihinalaang siyang dahilan sa pagkawala ng ilang mga estudyante. Oo nga tol, mukhang hindi ka mahihirapan sa misyon mo. Mukhang in love na sa yung alien ng campus. Ang tindi talaga ng magiging pro nato no? Ang galing gumawa ng diskarte. Kumusta naman si Annette? Hindi naman nagselos na may karibal pala siya sa puso mo na isang baklang alien. Yun ang narinig ko. Pero doon ako nasaktan sa pagkakarinig na in love daw sa kanya ang alien ng campus. Alam kong sino ang tinutukoy nila. Ako yun. Maraming beses ko na kasing narinig na tinawag akong alien ng ibang tao dahil sa aking itsura. Kaya hindi ako nakatiis at nilapitan kong grupo nila. Tila nakakita naman sila ng literal na maligno sa bigla kong pagsulpot sa kanilang harapan. Mateo, pwede ba tayo mag-usap? Tingnan niya ang kanyang mga kasama na sa pagtatanong niya ay nagbitiw ng mga ngiting nakakaloko. Oy, sige. Mga tol, magsi-CR lang kami ha.
Ang pabiro naman yung sabi sa kanila habang inililingkis ang isa niyang bisig sa aking bewang. Magsi-CR daw oh. Ang tawanan ng grupo. At tinumbok na nga namin ang CR ng Botanical Garden. Dahil walang katao-tao, pumasok kami sa may wash area. Narinig ko ang lahat. Isa pala akong mission, ano? Mag-explain ako. Hindi na kailangan. Klarong-klaro sa aking pandinig na pinaglaruan mo lang ako. Sinungaling ka? Sinungaling ka? Ayoko na. Ang sigaw ko habang nagtatatakbong pala yung tinumbok ang kabilang daan na malayo sa grupo nila. Donis, wait! Pero hindi ko na siya pinansin pa. Patuloy lang ako sa pagtakbo. Binaybay ang daan patungo sa boarding house. At sa sobrang sama ng loob ko, hindi ko na naisipan pang sumakay ng tricycle. At habang naglalakad ako, walang humpay ang pagdaloy ng mga luha ko. At nung nasa boarding house na ako, nagkulong ako sa kwarto ko at nagiiyak. Sinisisi ang sarili. Ito na nga bang sinabi ko eh. Bakit pa ako naniwala sa kanya? Buwisit talaga buhay to. Sunod-sunod naman ang text sa aking cellphone. Tingnan ko kung galing kanino iyon. Kay Mateo. Ginamit na naman niya ang lumang cellphone niya. Hindi ko na iyon binasa pa. Patuloy lang ako sa pag-iyak ko. Maya-maya sunod-sunod naman ang ring ng cellphone ko ngayon. Tingnan ko uli kung saan galing. Kay Mateo uli. Kaya ang ginawa ko ay pinatay ko na lang ang cellphone ko. Nasa ganun akong pag-iyak at pagkahabag sa sarili ko nang may kumatok sa pintuan. Narinig ko ang boses ng landlord ko na tinatawag ang pangalan ko at nagmamadali na para pang hinahabol. Dali-dali ko namang pinahid ang mga luha ko at pinilit na inayos ang sarili para hindi mahalatang umiiyak ako. Bakit po? Buksan mo ang cellphone mo. May emergency call ka. Dito bumagsak sa landline natin. Buksan mo ang cellphone mo para makausap ka ng tumatawag. Alam ko na po yun, kuya. Sinadya ko po talagang patay ng cellphone ko. Nakukulitan na po kasi ako eh. Ano ba yung pinagsasabi mo? Nagsisinungaling ba yung tumatawag sa akin? Ay, nasa ospital daw ang nanay mo at naghihingala na. Aling Nita ang pangalan ng tumatawag ay kapitbahay niyo raw. Kumari raw ng nanay mo at ninang mo daw. Bigla na rin ako napabalikwas at hinablot ang cellphone ko at binuksan niyon. Sige po, bubuksan ko na po. Pagbukas ko ng cellphone ko, nag-ring kagad ito at numero ni Mateo ang nakaregister. Hello, Adonis. Please, kausapin mo naman ako. Hayaan mo naman ako magpaliwanag sa'yo. Huwag ka na nga munang tumawag sa akin. Nasa ospital ang nanay ko. Hindi makapasok ang tawag nila dahil sa pagharang ng mga tawag mo. Please! Ibinamana nga niya ang tawag at hindi na siya tumawag muli. At maya-maya lang ay nag-ring uli yung cellphone ko. Nag-register ang numerong hindi ko kilala kaya sinagot ko iyon. Hello? Adonis, ikaw na ba to? Opo, ako nga po ito. Ninang, ikaw ba yan? Oo, Adonis, ako ito. May masamang balita ako sa'yo. Ang nanay mo nandito sa ospital sa ating lungsod. Na-stroke. Hindi na mapagsalita pero pinipilit niya. At ang pangalan mo binibigkas niya, ang tinatawag niya. Sana makauwi ka. Baka sakaling maabutan mo pa siyang buhay. At ang sabi kasi ng mga doktor, delikado na raw ang kanyang kalagayan eh. Kaya sana makauwi ka na rito. Pakiwari ko'y umikot ang paligid ko sa sobrang bigat ng balitang natanggap ko. Agad akong bumalikwas sa higaan at tila isang baliw na nag-iikot sa kwarto at hindi malaman ko anong gagawin. Namalayan ko na lang sarili ko nagtatakbo. Hindi na nagbihis pa. Hindi pa nagawang magdala ng gamit. Ang nasa isip ko na lang sa sandaling iyon ay kung paano ako makakarating sa ospital ng aming lungsod sa lalo't madaling panahon. At bagamat gabi na iyon, pinilit ko pa rin magpunta sa terminal kahit alam kong wala nang biyahe sa oras na iyon. Nagpapakasakaling may mga special trips o mga stopover trips na galing sa malalayong lugar at magkakating trip na lang ako. At iyon nga ang ginawa ko. Pero huli na nung nakarating ako. Dahil imbis na inasam-asam ko pang sa ospital ko siya madatnan, sa punerarya ko na nasilayan ng mga labi ng nanay ko.
Nakalatag sa isang mesang lagay ng mga bangkay. Naghihintay na lang sa pagdating ko para magdesisyon sa funeral service at pag-iimbalsamo. Nay! Nay! Ang sabi mo gusto mo pang makitang magtagumpay ako sa buhay, di ba? Na matupad ang mga pangarap natin. Bakit naman ngayon pa? Bakit iniwan mo ako, Nay? Bakit ganun? Nay, bakit mo iniwan, Nay? Mistulang wala akong kapaguran sa pag-iyak at paninisi sa kanya kung bakit niya ako iniwan. Halos puputok rin ang aking bagas at hindi ng aking pagsigaw. Wala na tayong magagawa, Anthony. Sadya sigurong hanggang doon na lang ang buhay niya. Siya na lang kasi ang pamilya ko, Ninang. At ngayon, nag-iisa na lang ako sa buhay. Ganyan talaga ang buhay, Adonis. Pero huwag ka mag-alala. Nandito pa naman ako eh. Tutulungan kita. Hindi na ako sumagot. Sobrang bigat ng naramdaman ko sa mga sandaling yon. Naghanap na lang kami ng paraan kung paano ang gagawing pagsasaayos ng mga labi ng nanay Cora ko. Wala akong pera at hindi ko alam kung paano makakahanap ng source. Nilapitan namin ang mga mayayamang tao sa lugar namin, mga politiko, sa mga charity organization para makahagilap ng perang pambayad sa ospital at punerarya. Tinext ko rin si Miguel para humingi sa kanya ng tulong. Naawa sa akin si Miguel. Magpapadala rin daw siya ng pera at pipilitin niya makauwi kahit 5 araw lamang para damayan ako. Madaling araw na iyon at nakataktang gawin ang pag-iimbalsamo sa katawan ng nanay ko sa alas 7 ng umaga. Hindi na ako nakatulog nun. Mag-alas 7 ng umaga, naghihintay na lang kami sa pagdating na mag-iimbalsamo sa labi ng nanay ko nang bigla na naman akong umiyak. Paano ba naman? Habang pinagmamasdan ko ang mukha ng nanay ko, nai-imagine ko ang kanyang huling sandali, ang kanyang paghihirap habang hinihintay akong dumating at masilayan pa niya ako bago siya pumanaw. Tapos sumingit din sa aking alaala ang mga masasayang araw namin, ang mga paalala niya sa akin, ang kanyang sakripisyo at pagmamahal. Paano na lang ako, Nay? Ikaw lang naman ang dahilan kung bakit ako nagpupumilit na lumaban sa buhay. Paano na yan? Paano ko nalang ipagpapatuloy ito? Wala ka na. Lumapit sa akin ang ninang ko at pilit niya akong pinapakalma. Adonis, may naalala ako. Bago na stroke ang nanay mo, nasabi niya sa akin na nahanap na raw niya ang malalapit na kamag-anak ng babaeng nagbigay ng sumpa sa pamilya mo. Nakausap pa raw niya ang anak mismo ng babae. At ito yung mga litratong ito ang hawak-hawak niya bago siya na-stroke. Ito, kunin mo. Pero imbis na magkaroon ako ng interes o matuwa dahil sa wakas ay nagbunga rin ang kanyang pagsisikap, lalo lang itong nagpabigat sa aking dinadalang sama ng loob. Ito kasi ang dahilan ng pagkakastroke ng tunay kong nanay at dahilan din ng pagkakastroke ng adoptive na nanay ko. Ito rin ang naging dahilan kung bakit winakasan ng tatay ko ang buhay niya. At ito rin ang dahilan kung bakit ako nagdurusa. Dahil ang pangalawang sumpang nasabi ay para sa akin na magdudusa ako. Bigla tuloy sumiksik sa isip ko si Mateo at lalo lamang lumakas pa ang aking pagkagulgol. Kahit pala gaano katinding pagpapakumbaba ang gawin ko, Nay. Kahit gaanong haba pang gawin ko na pasensya na tanggapin ang aking pagkatao. Sisirain at sisirain din pala ito ng mga tao. Nay, hindi ko na po kaya, Nay. Hindi ko na po kaya. Parang gusto ko na rin po mawakasan ang pagdurusa ko, Nay. Para matapos ng sumpa. Ang nasabi ko na lang habang nagtatatakbong patungo sa hagdanan ng punerarya. Adonis! Adonis, saan ka pupunta? Adonis! Ang narinig kong pagsigaw ng ninang. Pero lalo ko pang binilisan ang pagtakbo ko. Binaybay ang hagdanan patungo sa itaas ng gusali
hanggang sa maabot ko ang pang-apat na palapag at sa may terasa, tinungo ko ang barandilya. Tila napakabilis ng pangyayari. Hindi na ako nag-isip pa at ang tanging nasa isip ko na lang ay ang wakasan ng buhay ko. At ang huling natatandaan ko na lang ay ang mga tao sa baba ng gusali na nakatingin sa akin at sumisigaw. Sumisigaw na pigilan daw ako, na tulungan ako. Pero huli na ang lahat. Namalayan ko na lang sariling ipinikit ang mata. Tumalon. Naramdamang umikot-ikot ang katawan ko habang bumupulusok ang katawan ko pababa. At malakas na pagbagsak ng katawan ko sa simento. Iyon ang huli kong natatandaan. Puno ng kalituhan ang isip ko. Hindi ko alam kung ano yun. Pero sa kalaunan, naisip kong tila may humalik pala sa pisngi ko. At iyon ang nagpagising sa aking diwa. Naramdaman ko ang pagdampi ng mga labi niya sa pisngi ko. Pero tanging diwa ko lang ang gising at hindi ko maramdaman ang katawan ko. Parang lumulutang lang ako sa kawalan. Sobrang disoriented ang aking pakiramdam. Ang isip ko ay nagtatanong kung nasan ako. Anong lugar iyon? At bakit ako naroon? Pakiramdam ko ay isa lamang akong entity na may diwa at biglang sumulpot sa mundong iyon. Sinubukan kong igalaw ang katawan ko pero pakiwari ko'y wala ko nito. Purong dilim lang ang nakikita ko. Bye, Tol. I love you. Ang narinig ko at ang sumunod ay ang mga yabag palayo sa aking kinaroroonan at ang pagbukas at pagsara ng pinto. Parang kilala ko ang may-ari ng boses na yun. Pero parang hindi rin. Teka, nasan pa talaga ako? Maya-maya ay may narinig na naman akong mga taong pumasok at nag-uusap. I am positive that he will wake up. He has a good chance. Ang narinig kong sampit ng isang taong ang tono ng pag-i-English ay isang banyaga. Let's give him another 24 hours. Ang sagot naman ng isa pang ang accent ay katunog din nung nauna. At ang narinig kong muli ay ang mga yabag palayo sa aking kinaroroonan at ang pagbukas ng pinto at pagsara nito. Lalo lamang itong nakadagdag sa pagkalito ko. Sinubukan kong magsalita pero kahit ang paggalaw ng aking bibig ay hindi ko pa rin magawa. Binalikan ko sa isip ko ang mga nangyari. At doon ko naalala ang aking pagtalon mula sa ika-4 na palapag ng funeral homes. Nanumbalik din sa aking alaala ang pagkamatay ng nanay ko at ang pagyurak ni Mateo sa aking pagkatao. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin sa pagkatapos nun. Tahimik ang paligid. Akala ko'y wala ng tao sa paligid. Pero may narinig ako nagsalita. Adonis, ako ang nurse mo dito. Filipina ako. At narito ako sa isang ospital sa Amerika. Pangalawang araw mo na sa ospital na ito. Alam ko ang kwento mo dahil may naglagay ng video sa YouTube mo. Yung pagtalo mo sa building mismo hanggang sa bumagsak ka. Nakuna ng eksenang yon. At sobrang dami ang nakapanood at nagkalat pa ito sa internet. Maraming naawa sa'yo. Maraming komento ng pagsuporta at pagdamay. Ang sabi nila lumaban ka raw, magpakatatag ka. Halos 10 milyon na nga ang views eh. May 2 linggo pa lang ang naipost yun. May mga taga-TV na nag-feature sa kwento ng buhay mo, pati ang ninang mo ay na-interview din. Nakita ko ito sa TV. Doon nalaman ng lahat ng taga-hospital ang kwento ng buhay mo, pati na ang kwento ng nasabing sumpa. Kaya sikat ka na. Kung kaya ay may nagpabot ng tulong. At alam mo ba, may isang mayaman din na nangakong siyang aako sa gastusin para may pagamot ang mukha mong nasira. Papatunayan daw niyang hindi totoo ang sumpa. Kaya huwag kang sumuko ha, lumaban ka. Marami nagmamahal sa'yo. At kapag naoperahan ka at nanumbalik ng kapugian mo, lagot silang lahat sa'yo. Full support kami sa'yo, lahat na ang mga Pinoy na nurse at staff dito. Sa pagkarinig ko sa sinabing iyon ng nurse ay para rin ako nabuhay ng loob. Parang gusto ko na uling bumangon at lumaban. Nangarap na kapag nanumbalik ang dati kong anyo, ipapakita ko talaga sa Mateo na yon kung gaano kasama ang kanyang ginawa sa akin. Pero kahit anong pilit kong kumilos at magsalita, hindi ko pa rin maigalaw ang katawan ko. O siya, alis muna ako ha, may gagawin pa ako. Ay, oo nga pala. Darating daw ang nina mo ngayon.
Talagang pinasunod siya dito sa Amerika para siyang gumabay sa'yo. Ang isang sponsor kasi naawa rin at siyang umako na pamasahe niya. At least di ba may kasama ka na rito? Ang sabi ng nurse. At nung may tinig na naman akong narinig ng pagbukas ng pinto, Ay, nandito na pala siya. Ay, hindi pa pala ang ninang mo. Sponsor mo pala. Bumalik na siya, Atonis. Siya yung nandito kanina lang. Ang gwapo niya. Sige po sir, iwanan ko muna kayong dalawa. Ano tol, kumusta? tila nagtatalo naman ang puso ko sa narinig na boses na iyon. Parang siya nga. At siya rin yung humalik sa pisngi ko kung saan nagising ang diwa ko. Ano tol? Naalala mo ba ako? Siyempre naman. Ang sagot ko naman, bagamat sa isip ko lang yon. Namiss talaga kita tol, sobra. Namiss rin kita, Miguel. Ang sagot ko muli sa isip ko, siya palang sinasabing sponsor na magpapagamot sa mukha ko kapag gumaling na ako. Kawawa naman ang best friend ko. Nalaman ko nangyari sa'yo nung nakita ko sa YouTube. Kaya pala hindi ka na nagte-text sa akin. Nung nalaman ko nangyari, umiyak talaga ako tol. At ipinakita ko sa daddy ko yung video mo sa YouTube. Sinabi kong ikaw yun. Ang best friend kong siyang nagpatino sa akin. Sinabi ko sa kanya na nung una, binubuli kita. Inaaway, iniinsulto. Sinasaktan pero hindi ka nagkimkim ng galit at sama ng loob sa akin. Bagkus tinulungan mo pa nga ako, di ba? Doon talaga kita hinangaan. Kaya kinaibigan. Sinabi ko rin sa kanya na ikaw ang nagturo sa akin para maging mabait. At syempre, sinabi ko rin sa kanya ang pinagdaanan mong hirap sa buhay. Yung buhay mo, ang pagkamatay ng mga tunay mong magulang. Kaya naawa rin siya sa'yo. Kaya sabi niya, why don't we help him? Find out how we can help him. Kaya kinunta ko ang ninang mo. Nalaman ko mula sa kanya na may nag-sponsor na pala sa yung pagpagamot kong kaya ako na nagpaayos ng mukha mo. Iyan din naman ang pangarap ko eh. Di ba sabi ko sa'yo, ako ang mag-o-opera sana sa'yo kapag isa na akong ganap na surgeon. Pero dad ko na nag-offer ngayon. So, mapapaaga pa ng pagpapaayos ng mukha mo. Di ba mas maganda yun? Maraming salamat. Kaya ikaw tol, lumaban ka. Marami pang nagmamahal sa'yo. At natahimik siyang sandali. O sige na tol, aminin ko na. Total, hindi mo naman ako narinig. Ay, mahal kita. Noon pang high school tayo, mahal na kita. Alam mo nung huli natin pagkikita nung time na hinatid mo ako sa airport, umiyak talaga ako sa aeroplano kasi sobrang naawa ako sa'yo. At lalo't iiwanan na kita. Hindi ko talaga mawari kung paano mo harapin ang mga pagsubok sa school sa mga pambubuli ng iba sa'yo, panlalain. Di ba sinabi mo sa akin na pilit kang lumalaban sa buhay at ginawa mo lang ito dahil sa pagmamahal mo sa nanay mo. Pero mas lalo kang naging confident dahil sa akin, dahil sa pagiging mag-best friend natin, sa pagtulong ko sa'yo. Alam ko na sa pag-alis ko, umiyak ka rin naman, sigurado ako dun. Kasi syempre, wala nang tagapagtanggol mo. Wala nang best friend mo. Pero sasabihin ko sa iyo na ang dahilan ng pagpupursige kong mag-aral sa Amerika ay dahil gusto ko kapag nakatapos na ako sa kurso ko, ako ang gagamot at gagawa ng operasyon para manumbalik yung original na anyo mo. Papatunayan ko na hindi totoo ang sumpa na yun. Na ang medisina ay mas makapangyarihan kesa kung anumang klaseng sumpa na yan. Kasi nga, naipangako ko sa sarili ko na tutulungan kita para hindi ka na magdusa pa. Hindi ko alam. Siguro dahil mahal talaga kita. Siyempre nabigla naman ako sa narinig ko. Pero masayang masaya ako, as in sobrang saya. Kung alam mo lang, Miguel, mahal kita. Mahal na mahal. Hindi ko lang inamin sa'yo kasi natatakot ako. At naramdaman ko na lang ang paghalik niya sa noo ko at hindi ko na talaga naiwasang tumulo ang mga luha ko. At laking gulat ko rin nung napasigaw siya. Oh my God, nurse! Nurse! Ang sigaw niya. At nung tuluyan ang nagbukas ang pinto, Nurse! Tumulo ang luha niya!
Ang sabi niya, nakita pala niya ang pag-iyak ko. Doctor, look, he's crying. What's going on? What did you do? I just talked to him. Yes, I talked to him. Well, that's good. It means he is listening and reacting to what you were saying. This is a positive development. I think we have to proceed the next step of treatment. Ang sabi ng doktor, at narinig ko na lang ang mga yabag uli palayo sa aking kinaroroonan. Continue talking to him if you can. Ang pahabol niya, bago ko narinig ang pagbukas at pagsara ng pinto. Good news, Adonis. Promise. Tatalawin kita dito palagi para kausapin ka. Lagi kitang babalitaan mga kaganapan. Nice! You surprised me, Tol. I'm so excited. Okay, nurse. Thank you very much. You may now leave us. Thank you. At nung nakalabas ng nurse, ang daya mo, alam mo na sikreto ko. Ang biro niyang pansin ko sa boses niyang matinding saya at excitement. Parang gusto kong bumalik ko sa tikapin siya. Pasalamatan sa kanyang ginagawa. Pero sa isip ko lang ang lahat. Ngayon narinig mo pala ang pinagsasabi ko ha. Sige, hahawakan ko yung ano mo. Tingnan natin kung makakapalag ka. Sira ulo ka talaga. Ang sigaw ko sa isip ko bagamat gusto ko ring tumawa ng malakas. Shake hands tayo, Tol. Yung shake hands natin na hawakan ng thumbs. At syempre, pakisuli ako. At bagamat hindi ko maramdaman, alam kong hinawakan niya ang aking hinalaking daliri kagaya ng aming nakagawing handshake. At muli narinig ko ang paghalik niya sa akin sa noo. At sana tol, sa pagaling mo dito ka na lang sa Amerika para di na tayo magkalayo. Para dito na tayo magsama. Ayoko na kasi magkahiwalay pa tayo. Isang taon din kaya akong nagdusa na wala ka sa piling ko. Kaya dito ko na lang. Peace. At marami pa siyang sinabi tungkol sa amin. Sa mga masasayang karanasan namin sa high school. Sa mga katatawa ng experience. Nagkikwento din siya sa mga jokes. Mga katatawa ng karanasan niya sa Amerika. Tawa siya ng tawa at ako naman. Ano pa ba ang gagawin ko kundi ang makinig lang? Gusto ko nang tumawa. Pero hindi lumalabas sa bibig ko. Bigla siyang natahimik ng sandali. Hindi ko alam kung ano tumatakbo sa isip niya. O nga pala tol. Nailibing na pala ang nanay mo nung makalawa lang. Naka-over kasi sa TV at nakita ko. Sorry ha. Alam ko malungkot ang balita ko pero gusto ko lang malaman mo. Alam ko kasing mahal na mahal mo siya. At sa pagkarinig ko sa huling sinabi niya, biglang nanumbalik ang alaala ko sa nanay ko. At sa sobrang lungkot ko, hindi ko napigilan ng hindi mapaluhang muli. Oh, umiyak ka na naman. Sorry na please. Huwag ka nang umiyak. I love you. At naramdaman ko na lang ang paglapat ng daliri niya sa pisngi ko. Pinahid niya ang mga luha ko. Pinigilan ko na lang ang sarili kong huwag tumulo ang luha ko para kay Miguel. Ayaw kong malungkot din siya. O siya, alis muna ako tol ha. Dumaan lang naman kasi ako dahil namimiss talaga kita. At sobrang saya ko na nakakarinig ka na pala na may improvement na ang kondisyon mo. Babalitaan ko na lang ang dati ko. Babalik din ako bukas. Oy, pagaling ka ha. Sana bukas mas bubuti pa yung kalagayan mo. Kaya, bye for now. Sige, kikis ulit kita sa noo. At muling naramdaman ko ang halik niya sa noo ko. Narinig ko na lang ang mga yabag niya papalayo sa aking kinaroroonan at ang pagsara at pagbukas ng pinto. Nagising ang diwa ko kinabukasan nung narinig ko ang boses ng nurse. Magandang gabi po. Magandang gabi din po sa inyo. Ikaw tol, kumusta? Hi Miguel. Nakita mo yun, nurse? Ang alin po, sir? Yung mga daliri niya sa paa, gumalaw nung kinumusta ko siya. Ganun po ba? At doon ako nagulat. Hindi kasi ako aware na nagagalaw ko na pala ang daliri ko sa paa ko. Magandang balita po yan, sir. Ang ibig po sabihin yan, unti-unti na siyang gumagaling. Okay, sige nurse. Ulitin ko ha. Tol, kumusta? Gusto kong matawa sa lakas ng kanyang pagbati sa akin kasi inilapit pa talaga niya ang bibig niya sa akin tenga. Parang gusto ko siyang sigawan ng, hindi ko lang may galaw ang katawan ko pero hindi ako bingi.
Pero syempre, sa isip ko lang yon. At sa pagkakataong iyon ay pinilit kong ikilaw ang bukong paa. At muli kinausap ako ni Miguel. Ang sabi niya dinala daw niya mga paborito kong pagkain. Nagluto pa raw talaga siya nito para sa akin. At dahil hindi naman ako pwedeng kumain, siya na lang daw ang kakain. At narinig ko talaga ang pagkagat niya at pagmuya niya sa mansanas. Iyon bang iniinggit niya talaga ako? Hanggang sa nagpaalam siya sa akin, ang saya ko sa pagdalaw ni Miguel na iyon. At nung makalis na si Miguel, dumating naman ang aking ninang. Sinabi naman sa kanya kagad ng nurse ang mga good news na may improvement na ako. Na malaki ang chance na makarecover ako. Donis, mabuti naman nakakarinig ka na. Lumaban ka ha. Marami nagmamahal sa'yo. At tungkol sa nanay mo, huwag ka mag-alala. Nailibig na namin siya ng maayos at sigurado ako. Nalulungkot siya ngayon para sa'yo. Kung kaya lumaban ka. Palaging sinasabi ng nanay mo sa akin na malakas daw ang determinasyon mo. Na matapang ka. At mataas ang pag-asang makamit mo ang iyong mga pangarap. Wes, panindigan mo yun. Ituloy mo ang pagtupad ng mga pangarap mo. Kung wala ng nanay mo, nandito naman ako eh. At maraming humahanga sa katatagan mo. Maraming nagmamahal sa'yo. Kaya huwag kang susuko. At oo nga pala, may ibabalita ko sa'yo. May kuya ka. Kapatid sa ama. Nalaman na pala to ng nanay mo bago pa siya ma-stroke. Naghintay lang siya ng pagkakataon para isorpresa sana sa iyo ito. At sunaunahan naman siya ng stroke at hindi na niya nasabi sa iyo pa. Sobrang kalituhan naman ang nadarama ko sa pagkarinig ko sa kanyang huling sinabi. Kuya, may kuya ako. Paano nagkaroon ako? At nasan siya? Ang tanong ko sa isip ko. Kung pwede lang sana akong bumalikwas at paulanan ng tanong aking ninang ay ginawa ko na sana. Kasi syempre, sabik na sabik din ako magkaroon ng kuya. Ako nga nagulat din eh. Napakabilis ng mga pangyayari. Naalala mo yung litratong ipapakita ko sana sa'yo? Siya yun. Natunto na pala ng nanay mo ang kamag-anak ng babaeng nagbigay ng sumpa. At hindi lang kamag-anak. Ang anak niya mismo ang nakausap niya. Kapatid mo, kuya mo. Buntis kasi ang babaeng iyon nung sinaksak niya ang kanyang sarili. At nasagip pa ang bata bago siya binawian ng buhay sa ospital. At ang batang ito ay inampo ng isang mayamang mag-asawa. Ito sana ang isusurpresa ng nanay mo sa'yo bago siya atakihin. Nung pumunta ang batang ito sa bahay niyo, doon na rin niya nalaman na patay na pala ang nanay mo. At alam mo, walang kaduda-dudang siya ang anak ng iyong ama dahil sa tindig, sa itsura, kahit sa pananalita at sa paglalakad, kahawig na kahawig niya. Parang ikaw din kapag naglalakad at gumalaw. Pati ang tangkad. Mas matangkad lang siya ng konti sa'yo. Nagulat nga ako eh, akala ko nabuhay uli ang papa mo. At dahil nakita ko nga litrato niya, tinanong ko kung sino siya. At sinabi niya sa akin na siyang nakausap ng nanay mo na kapatid mo. At dahil nasa ospital ka nga noon, dumiretso siya kagad doon. Kinausap niya ang doktor at dahil napag-alaman niya na mahirap ang iyong kalagayan, siya ang nagdesisyon na ipadala ka kagad dito sa Amerika. Tinawagan niya ang kanyang mga magulang para tulungan ka. At hindi naman siya nahirapang kumbinsihin ng mga ito. At sa ospital mismo, gumawa siya ng sulat para sa'yo para basahin mo raw kapag magaling ka na at kapag nagkamali ka na. Nga pala. Ang pangalan pala ng kuya mo ay Mateo. Kilala ka pala niya. Kaya heto, may iniwan siyang sulat para sa'yo. Kung gusto mo babasahin ko na lang. Makinig ka ha. Dear Tol, una sa lahat, sana'y nasa mabuti ka lang kalagayan. Masaya ako na nalaman kong magkapatid pala tayo. Kaya pala sa una ko palang makakita sa'yo, parang may kakaiba na. Yun ba yung tinatawag na lukso ng dugo? Ang kaan-kaan ng pakiramdam ko sa'yo. Hindi ko alam kung yun yung pagmamahal ko sa'yo na may paghanga, may awa. Gusto kong palagi nasa tabi kita
nakakausap. Pagkatapos pala na ngayon, hindi ko na alam kung ano ang mangyayari sa akin dahil sa nasatlakan kong kalagayan sa fraternity. Hindi ko intensyon na saktan ka. Aaminin ko, nagkamali ako at malaki ang nagawa akong kasalanan sa'yo. Pero ang lahat ng sinabi ko sa'yo sa farm ay totoo. Alam mo naman na may phobia ako sa pagtitiwala sa mga tao kaya naisipan kong sumali sa nasabing fraternity para sana ay ma-overcome ko ang takot ko sa pagtitiwala sa mga tao. Ang sabi ng doktor ko, meron akong constant phobia. Pero ang ibinigay na mission ng fraternity sa akin ay kaibigan ka. Noong una, natawa ako kasi naman ayoko makasakit ng damdamin. Maraming beses na kasing may nasasaktan sa akin dahil ewan ko ba. Nung rumampa ako sa fundraising ng Fine Arts, ito kita una nakita. Pero lingid sa iyong kaalaman, kahit tahimik ka lang na nagmamasid sa akin sa gilid ng gym. Bigil na tumatawa. Lihim din kitang pinagmamasdan. Nung nakita kita sa ganong ayos ng paghanga, naisip ko na kagaya ng ibang tao ka lang kung sana yung postura ko lang ang habol. Iniisip ko na baka isa ka rin sa kanila. Bagamat may naramdaman akong hindi maintindihan awa para sa'yo. Aaminin ko na dahil sa tingin ko ay physical na anyo lang din naman ang habol mo. Nabuo sa isip ko ang isang masamang intensyon. Ang ipagpatuloy at pag-accomplish ang misyong ibinigay sa akin. Wala nang iba. Sabi ko sa sarili ko, ganyan naman talaga ang mga tao. Kapag wapo, may hitsura, mas maraming kaibigan, mas maraming lumalapit. O kaya hindi ko alam kung sinong totoo, kung sino ang pagkakatiwalaan. Iyon bang ang habol ay ang pisikal lang na aspeto niya, hindi ang laman ng puso't isip niya? Nang nasabi ko na lang sa sarili ko, okay, laruin natin. Pero tila nabaligtad ang sitwasyon natin dalawa. Kasi ako itong nahulog na loob sa'yo. At nasabi ko sa sarili ko na isa kang taong mabait, mahihain at matatakotin. Isang taong hindi gagawa ng masama. Ramdam kong iba ka sa mga taong kinatatakutan ko. Yun bang sa unang pagtingin pa lang ay magtitiwala ka na? At ang sabi ko sa sarili ko na kung sakaling may inlove ka sa akin, okay lang. Proud pa ako kasi alam kong totoong tao ka. Alam mo, ikaw ang kauna-unahang tao na sinabihan ko tungkol sa kwento ng buhay ko. Ito'y dahil na rin sa pagtiwala ko sa iyo. At nung nalaman ko pang halos magkapareho tayo ng kwento sa buhay, mas lalo pa ako humanga sa iyo. Kasi sa isip ko parang pinagtagpo tayo ng tadhana. Parang sa 8 bilyon sa tao sa mundo, tayo lang ang may parehong dinanas na ganong kahirap sa buhay. Ang mawala ng mga magulang, ang maabuso ng ibang tao, ang matakot magtiwala. Parang tayo lang dalawang naiiba. Ikaw dahil sa itsura mo, ako naman dahil sa karanasan ko. Pero sa fraternity naman, huli na nang nalaman ko na may kakaiba pala sa kanila. Ang tunay palang dahilan ng mission na ibinigay nila sa akin ay kapag na-accomplish na ang pagpapaibig sa taong gusto nila para sa aplikante. Sa final initiation ay iimbitahan din nila ang taong iyon at papipirmahin ang isang kasunduan na mahal niya ang aplikante at handa siyang magsakripisyo at tanggapin ang mga pahirap sa initiation on behalf sa aplikante. At sa panig ko, ikaw yun. At hindi lang yun. Bawal na gamot ang pagdi-deliver nito. Nung nalaman nila ang pagiging close natin, doon na ako natakot dahil palagi na nilang sinusubaybayan ang mga kilos mo at pinagbantaan akong huwag sabihin sa iyo ang lahat kundi kikidnapin ka raw nila. Nagulo ang isip ko sa pagkakaalam ko sa sistema at lalo na nang malaman ko pang pagka-notorious ng grupo kung saan sila rin ang pinaghihinalaan sa pagkawala ng ilang estudyante sa campus. Ang ginawa ko ay hindi na ako nagparamdam pa sa kanila upang lumayo ka sa akin. Hindi ko talaga alam tol kung ano ang aking gagawin sa pagkakataong ngayon. Pero ang nasa isip ko ay mailayo kita dahil sa nasa hit list ka na nila bilang kasama sa initiation ko.
Nung nakita mo kami sa Botanical Garden sa hapon ng araw na iyon, natunto ni Aling Cora ang bahay namin. Nakausap niya mga kinikilala kong magulang at doon na nagkaalaman ang kwento ng mga magulang natin. Sa kanya ko nalaman na magkarugtong palang dugo natin dahil ang tunay kong nanay na nagpuntis sa akin ay ang babaeng nagbigay ng supa sa mga magulang. Doon ko nalaman na magkapatid tayo sa ama. Nung nakita mo ako kasama mga miyembro ng fraternity, iyon ay napagdesisyonan kong pagkakataon na hindi na tumuloy sa pagpasok sa fraternity. Pero hindi ko rin ito masabi gawa ng isa sa kanila ang nagbanta at may kalalagyan ako. At ikaw, kapag ginawa mo ang pag-back out, kaya nung nasa CR na sana tayo ay i-explain ko ang plano ko. Nahihinto na tayo sa pag-aaral at sa Amerika na tayo magpapatuloy. Pero hindi mo na ako pinakinggan. Kaya heto, gumawa na lang ako ng sulat para kahit papaano makarating sa iyo itong pagpapaliwanag ko. Sana maging okay ka na para mabasa mo itong sulat ko. Sorry talaga. Nagsisisi ako kung bakit hindi ko agad sinabi sa iyong lahat. Hindi mo na sana naisipang gawin yung ginawa mo. Kaya, sorry talaga tol. I'm very, very, very sorry. Kaya ngayon, final na decision ko. Hindi na ako babalik pa sa school. Magtatago muna ako ng ilang araw at susunod kita sa Amerika. At doon na tayo mag-aaral. Delikado ang kalagayan ko. Naramdaman kong may umaali-aligid sa akin. Nag-usap na kami ng adoptive dad ko. May tinawagan siya isang kaibigang military at bibigyan daw ako ng cover. Pero huwag kang mag-alala sa akin. Ang magandang balita ko pala sa iyo ay pinakiusapan ko ang mga magulang kong i-adapt ka na rin nila kapag umalik ka na. At alam mo ba, pumayag sila. Kapag nangyari yon, hindi na tayo magkakahiwalay pa. Mahal na mahal kita tol. Ngayon alam ko na mag-utol tayo dahil bakit nang mamahalin. At sigurado akong dahil sa iyo, dahil sa pagiging utol mo sa akin, malaki ang may tutulong mo para manumbalik ang pagtitiwala ko sa mga tao. Kaya hintayin mo lang ako dyan. Nakikinita ako na. Sobrang saya siguro kapag naging little bro na talaga kita. Ipapasyal kita sa magandang tanawin sa Amerika. Pupunta tayo sa mga lugar na hindi mo pa nakikita at napupuntahan. Tuturuan kitang mag-ice skating. Tuturuan din kitang lumangoy. May swimming pool yata tayo sa bakuran ng bahay natin dyan. Siyempre, kakain tayo sa mga restaurant na may mga pagkain na hindi mo pa natitikman. Basta gagawin ko ang lahat para maging masaya tayo. Para makabawi ako sa'yo. And I can't wait to be your kuya. At tungkol naman sa sumpa na sinasabi mo, kung totoo man iyon, huwag ka mag-alala. Pinatawad ko na ang mga magulang mo at ang aking ama. Kaya mahal na mahal kita tol. Kuya Mateo. Muli akong napaiyak sa sulat niya. Hindi ko akalain na may dahilan pala ang ginawa niyang iyon sa akin. Pero syempre, excited ako makita siyang muli. Magkita kaming muli. Kuya, pinapatawad na rin kita. Ang bulong ko sa sarili ko. Oh, umiiyak ka na naman. Magpagaling ka lang, Donis, para makita mo ng kuya mo. Sigurado ako, ngayong alam na niya magkapatid kayo, hindi ka na niya pababayaan. Haba, kayong dalawa na lang ang natitira sa inyong pamilya. Kaya kapag gumaling ka na, siguradong magiging masaya siya at syempre, ikaw rin. At iyon ang simula ng unti-unti kong pagaling. Bagamat nalungkot ako sa nangyari sa nanay ko, natuwa naman ako sa mga kaganapang nangyayari habang nasa ospital ako. At dahil palagi akong kinakausap ng nurse, ng ninang ko, pati na rin si Miguel, kung saan pinapasa niya rin sa akin ang mga feedback ng mga taong nakasubaybay sa aking kalagayan sa internet. Ramdam ko ang pagmamahal ng mga tao sa paligid. At gumawa pa talaga si Miguel ng FB account para sa akin kung saan niya pinupost mga updates at litrato sa aking pagpapagamot. Ina-update din niya sa akin ng mga friends, mga followers, mga nagpaparating na mensahe. Pati nga ang panliligaw ni Miguel sa akin habang comatose pa ako, tsaka yung pag-iyak ko pagkatapos niya akong halikan sa noo ay pinost din niya. Iyon daw ang pinakamaraming like at comments. Kinilig daw ang mga taga-subaybay. May mga nag-comments pang araw na The Prince.
Kiss woke up the sleeping prince dahil sa pagtulo ng luha ko nung hinalikan ako sa noo ni Miguel. Sobrang saya ko sa naramdamang concern, pagdarasal at pagmamahal. At ang mas ikinasaya ko pa ay ang pagtanggap ng mga tao sa ginawa ni Miguel at sa aming love team. Iyon ang nakapagbigay sa akin ng boost at mas matatag pang determinasyon para muling bumangon at lumaban. Tuluyan na ako nakarecover. Ang sabi ng mga doktor ay napakalakas daw ng aking fighting spirit at lumalaban daw ako. Sa 1 buwan kong pananatili sa ospital, tuluyan kong naigalaw ang lahat ng parte ng katawan ko. Ang mga nabali na buto sa aking bisig at paa ay unti-unti na rin gumaling at sa tulong din ng mga magagaling na physical therapist at psychotherapist ng ospital. At sa pinakaunang araw ng panunumbalik ng aking paningin, si Miguel kaagad ang aking nakita. Nung inikot ko ang aking mga mata sa paligid, napuno ito ng yellow balloon sa ribbons. "Welcome to the world, tol. We love you." Ang nakasulot sa isang streamer na nakalambitin sa kisame ng kwarto ko. Palakpakan silang lahat at si Miguel, agad naman akong niyakap. Binigyan ng maraming rosa sa harap ng aking ninang, mga doktor at nurses at mga magulang ni Miguel. At may ilang TV camera din na naroon. Talagang may nag-cover ng mga Filipino channels at inabangan ng mga masalimot na kwento ko. Ang kwento ng sumpa at kwento namin ni Miguel. "Bakit mo naman ako inalikan?" Ang birong tanong ko kay Miguel nung kaming dalawa na lang ang naiwan. Kanina lang naman kita hinalikan na. At nung nagising ka na. Nang sagot naman niya. Anong kanina? Kahit nung hindi pa ako nagigising, halik ka ng halik sa akin. At saka may sinabi ka pa sa akin na something na... hindi mo naman narinig yun eh. Sagot niyang parang nahiya. Narinig ko kaya yun. Sige nga, Aber. Anong sinabi ko, ha? Sabi mo, mahal kita. Yun ang sabi mo. talaga? Yan nga sinabi mo sa akin nung kumatos pa ako. Bigla siyang natahimik. Naging seryoso ang kanyang mukha at tinitigan ako. Ako ba? Mahal mo? Ang sabi ng albularyo, ang mamahilin ko daw yung taong pinakaunang humalik sa akin. At ang puso ko ay para sa kanya lamang. O sige, ako nang maniwala. Ikaw kasi ang unang gumawa nun sa akin eh. At kung kaya nagising ako sa pagkakumatos dahil sa kinuha mong yun. Okay, sige, maniniwala na ako sa sumpa na yun. Ayoko na. Di ba sabi mo nga, hindi naman totoong sumpa eh. So, hindi na rin ako maniniwala. Naniniwala na nga ako eh. Totoo yun, totoo. Promise? Promise! Okay, sige na. Aminin ko na. Mahal kita simula nung high school pa lamang tayo. Mahal na kita. Sobrang saya ko sa pagkakataong yon. Sobrang pasasalamat ko sa binigay na pangalawang buhay ko. At ilang araw pa ay nakalakad din ako bagamat mabagal. Siyempre, sa pagmamahal ba naman na natatamasa ko sa mga taong nakapaligid sa akin kung kaya ganun kabilis ang aking pagka-recover. At isang bonus pa, todo suporta ang mga magulang ni Miguel sa akin. Wala silang tutol. Mga liberal-minded kasi at ang mga magulang din ni Kuya Mateo nangakong pagkatapos ng operasyon ko sa mukha, ilalakad na nila ang adoption papers ko para tuluyang makasama ko ng kuya ko at matulungan ko siya para gumaling na sa kanyang phobia. Siyempre, mabubuo na rin ang pamilya namin at makakasama ko pa ang Kuya Mateo ko. Sobrang excited kaya ako na magkaroon ng kuya. Naglalaro sa isip ko kung ano kaya ang buhay may kuya. Nagtatanong isip kung possessive ba siyang kuya, overprotective. At excited din ako sa sinabi niyang igagala niya ako sa mga lugar na magaganda na sa tanang buhay ko ay hindi ko pa nararating. Tuturuan ng mga bagay-bagay sa Amerika. Matanong ko lang po ha. Ano po bang pangalan ng tunay na ina ni Mateo? Ang tanong ng mami ni Miguel nung nasa loob sila ng kwarto ko. Hindi ko rin makuha kung bakit na itanong yun ng mami ni Miguel. Galing kasi sila sa labas ng kwarto ko noon at nagkasabay sa pagpasok. Marahil din ay napag-usapan nila iyon sa labas. Barbara. Parang nagulat pa ang mami ni Miguel nung narinig ang pangalang Barbara. Barbara Nieves ba ito?
Kilala mo po siya? Ang tanong naman ng mami ni Kuya Mateo. Oh my God! My God! Ako ang kapatid niya. Lihim ako umalis sa lugar namin dahil sa matinding hiya ko sa mga pangyayari. Nagpunta ako sa Manila kung sa nakilala ko ang aking asawa. Magpinsan kami ni Mateo, mami. Oo. Oo. Ninang, bakit kaya ang Kuya Mateo hindi mo lang nagpaparamdam? Ang tanong ko sa ninang ko nung kaming dalawa na lamang ang naiwan. Naalala ko kasi si Kuya Mateo. Dati pa ang sabi niya sa sulat. Magtatago muna siya kasi dahil sa fraternity. Bakit naman kailangan din niyang magtago sa atin? Hindi naman siguro nagtatago yun sa atin. Nandiyan lang siguro yun sa paligid. Bakit hindi pa rin siya nagpaparamdam sa atin? Nagtatampo na tuloy ako eh. Hindi ko alam kung masama ba ang loob niya sa akin o ano. Ito pa naman ang pinaka-memorableng bahagi ng buhay ko tapos wala siya. Hindi masama ang loob niya sa'yo. Basta darating din ang kuya mo. Iyon lang ang nasabi ng ninang ko. Pati ang mga magulang ni Kuya Mateo ay hindi rin masagot ang tanong kong iyon. Lumipas ang ilan pang araw at mas lalong lumakas pa ang aking katawan at nakakapaglakad na rin ako ng maayos. Everything is ready, Adonis. Are you ready for the big day? Yes, Doc. I'm ready. I'm very excited. Well then, let's proceed. Itinuloy ang operasyon sa mukha ko. Ang alam ko ay tatanggalin nila ang balat sa mukha ko. As in, yung buong balat sa ilalim nun at aayusin ang mga buto, ligaments, tissues, ipagdudugtong o i-reroute ang mga ugat sa mukha. At kapag may naturog na buto, lalagyan ng filler. At ang balat ko naman sa mukha na may mga peklat ay gagamitan ng skin grafting at ang iba naman sa pamamagitan ng laser. Tulog ako nung ginawang operasyon. Isang team nila na sa pagbilang ko ay may 10 tao. Hindi ko alam kung gaano katagal ginawa ang operasyon. Nung nagising kasi ako, nakabendahe pati ang mga mata ko. Manhid dahil sa anesthesia. Tapos ng operasyon, Tol, at tagumpay yon. Kaya congratulations ha. Siyempre labis ang tuwa na nadarama ko. Imagine, nanumbalik ng totoong mukha ko na ibinigay sa akin nung ako ay isinilang. Isang buwan muli ang pagpapagaling ng mga sugat sa mukha ko. Nung tinanggal na ang bendahe, naroon uli ang mga taong malalapit sa akin. Ang ninang ko, si Miguel, at ang mga magulang niya, at ang mga magulang ni Kuya Mateo. At kagaya ng araw na pagkising ko mula sa koma, naroon din ang TV news reporter na sumusubaybay sa aking kwento. Pero ang isang taong mahal ko at siyang aking hinahanap-hanap ay hindi pa rin sumisipot. Si Kuya Mateo. Siya na lang nag-iisang taong nagsisilbing kulang sa kaligayahan na nadarama ko sa puntong iyon, maliban sa aking nanay Cora. Nagpalakpakan silang lahat nung tuluyan ng mabuksan ng bindahe sa mukha ko at kitang-kita ko sa mga tao ang kanilang pagkamangha. Pati ang mga cameraman ay seryosong ifinoko sa mukha ko sa kanilang mga lente. Hinawakan ko ang isang salamin na binigay sa akin ng nurse at tinitigan ko mukha ko. Nung nakita ko ang bagong anyo ko, hindi ko maiwasang hindi tumulo ang mga luha ko. Hindi ko lubos maisalarawan ang aking nararamdaman. May tuwa sa puso ko na hindi ko maintindihan. May malaking kulang kasi. May naramdaman din akong guilt. Parang hinahanap-hanap ko pa rin ang dati mukha kung saan ay siyang minahal ng aking nanay Cora. Kung saan ay napansin ako ni Miguel at kung saan ay nagtagpo ang landas namin ni Kuya Mateo. Hindi ko talaga alam. Marahil din na ang lungkot na nadarama kong iyon ay bunga ng nakatakdang pagbabago sa aking buhay. Sa pagkawala sa dating nakagawian, sa panghihinayang na wala na sa piling ko ang aking nanay Cora na siyang dahilan kung bakit naabot ko ang tagumpay na iyon. At muli niyakap ako ni Miguel at hinalikan sa pisngi. Nagsisunuran naman ang pagyakap sa akin ng mga magulang ni Miguel, ang mga magulang ni Kuya Mateo at pati na ang mga doktor at nurses. Maya-maya'y nagsalita ang ama ni Mateo. Humingi ito ng pasensya. Dahil pinutol nito ang masayang selebrasyon na iyon, naghintay lang daw talaga siya ng proper timing at tuluyan na ako makarecover bago niya sabihin ang
masamang balita na iyon. At sumulpot ang isang flat monitor na nasa dingding ng kwarto. Natahimik ang lahat nung bumukas na ang video. Lumabas ang isang kabaong na metal at kulay silver sa loob ng isang bulwagan ng malaking bahay kasama ang mga taong nakikiramay. Sino po yan? Wala namang kagad sumagot sa tanong kong iyon. Sino po ba talaga yung pinapanood natin iyan? Sino po yung pinaglalamayan na yan? Sa bahay ko yan sa Pilipinas, Adonis. Sino po ba talaga yung nasa loob ng kabaong na yan? Makikita mo maya-maya. Maya-maya nga lang ay klinosap ang nasa loob ng kabaong at tila mawawalan ako ng malay nung bumulag ka sa aking mga mata ang mukha ng nasa loob ng kabaong. Si Kuya Mateo. Kuya? Ano man nangyari sa kanya? Kuya? Bakit mo hiniwan? Sabi mo naman, susunod ka dito sa Amerika, di ba? Ang sabi mo, ipapasyal mo ako sa mga magandang tanawin dito. Sabi mo, nakain tayo ng mga pagkain, hindi ko pa natitikman. Bakit mo ito? Bakit mo hindi ito tinupad? Bakit? Hayaan mo na, Adonis. Hanggang doon na lang siguro ang buhay niya. Wala na tayong magagawa. Ganyan talaga siguro. Hindi lahat ng bagay sa mundo ay kaya natin pigilan. Ano po bang nangyari sa kanya? Mga miyembro ng fraternity na sinalihan niya. They are the ones responsible. According to the investigation, he broke the group's code of secrecy. That day when he visited you at the hospital, he was ambushed. They stabbed him and left his body lying on the road. Kuya, ako may kasalanan ng lahat ng tuloy eh. Guilty din kasi ako. Alam kong dahil sa akin kung kaya siya pinatay. Wala na tayong magagawa pa. Pagkatapos nating makumpleto ang mga adoption requirements mo, uuwi na tayo ng Pilipinas at dadalawin natin ang puntod ng kuya mo. 2 linggo pa lumipas at nakalabas na ako ng hospital. At dahil inasikaso kagad ng mga adoption papers ko, mabilis akong naging legal na anak ng mga magulang ni Kuya Mateo. At ang aking naging pangalan ay Adonis DeGeneres. Umuwi kami ng Pilipinas base sa pangako ng daddy ni Kuya Mateo na dati ko na rin. Iyon na rin ang pagkakataong ayusin ko ang aking mga papeles para sa pag-aaral ko sa Amerika. Laking pagkamangha ng mga tao nung nakita nila ang bago kong anyo. Dahil sa social media at sa news reports na rin, ay maraming sumalubong sa amin sa airport pa lamang. May napansin akong dating umiiwas sa akin at nambubuli pa yung iba. Pero sa pagkakataong iyon ay naroon na, nakikipagtulakan sa iba pang mga tao para makita lamang ako. Nasabi ko tuloy sa sarili kong medyo unfair ang buhay at ang pagtrato ng mga karamihan sa mga tao. Kung gwapo at maganda ka, tanggap ka. Pero kapag pangit ka, baliwala ka. Tama nga si Kuya Mateo, kapag may itsura ka, hindi mo malalaman sa mga kaibigan mo kung sino ang tunay at kung sino ang peke. Pero sa kabilang dako, naisip ko na rin na marami rin ang nai-inspire sa kwento ng buhay ko. Kung paano ko lumaban, kung paano ko nalampasan ang lahat ng mga pagsubok. Sa labas ng airport may mga nag-aabang ding mga TV camera. Pinagandaan ng huling kabanata ng mistulang seri nilang Sleeping Beauty na kwento ko. At may mga nag-aabang na mga fans na karamihan ay mga LGBT. So paano na yan, Adonis? Ano ang karugtong ng The Sleeping Beauty and the Prince's Kiss? Ano na? Ang tanong ng isang TV reporter na ang kanyang mikropono ay inilapit sa bibig ko habang naglalakad kami. Abangan nyo na lang po. Pati ako hindi ko pa rin po alam eh. Ang sagot ko habang tinitingnan si Miguel na pangiti-ngiti lamang sa tabi ko. Hindi ka ba nagdamdam sa Kuya Mateo mo na parang siya ang naging dahilan ng ginawa mo? No regrets po. Lahat ng pangyayari sa buhay ay may dahilan. Look at what happened. Something better came out.
Kung hindi nangyari yun, walang media at mga tawang makakaalam sa kwento namin. Sa kwento ko. Pagkatapos namin makapagpahinga ng saglit sa bahay, nag-iyak agad ako na pumunta sa sementeryo. Una namin pinuntahan ang puntod ng aking biological na mga magulang at ang sunod naman ay ang puntod ng aking nanay Cora. Hindi ko napigilan ang sariling huwag gumagulgul sa harap nun. Naalala ko kasi ang buhay namin nung parang kaming dalawa lamang ang taong namumuhay sa mundo. May halos 30 minutos din ako nakatayo sa harap ng puntod niya. Wala akong ginawa kundi ang humikbi habang pumupuho sa aking isip ang mga masasayang alaala at ang aming mga paghihirap. Pagkatapos ay nagtungo naman kami sa mausoleo ng pamilya DeGeneres na nilakad lang namin. Nakatayo ito sa sangkilid ng sementeryong malapit sa gulod. Napakaganda ng kanilang family mausoleo. Circular ang hugis nito at may higit 100 square meters ang lapad. Ang loob ay puro marmol na kulay light blue at green. May upuan na nakapaikot sa isang nicho na ang kulay ay flesh na marmol. Binasa ko ang nakaukit sa lapida ng nag-iisang nicho sa gitna nito. Mateo DeGeneres. Born December 19, 1993. Died March 15, 2013. Grant him eternal repose, O Lord. Kuya, pasensya ka na sa akin ha. Akala ko kasi talagang sagat sa iyong buto ang panluloko sa akin eh. Hindi kasi kita pinakinggan. Kasalanan ko. Sana kung buhay ka lang, masaya tayo magkakasama-sama. I love you, kuya. Mananatili ka sa puso ko. Rest in peace po. Tolinsan, huwag kang mag-alala. Hindi ko pababayaan ang bunso mong utol na si Adonis. Aalagaan ko siya. Mamahalin. At kapag nakagraduate na kami sa Amerika, doon ko na rin siya pakakasalan. Payag naman ang mga magulang ko eh. Ipinakita niya sa akin ang kanyang kamay na nakasara. May sorpresa nga pala ako sa'yo. Teka, ano naman yan? Binuksan niya ang kanyang kamay at laking gulat ko nang makita ko kung ano ang kanyang itinatago. Ang singsing! Paano naibalik sa'yo yan? Binigay sa akin ng ninang mo. Binigay daw kasi sa kanya ng doktor nung dinala ka na sa Amerika. At isinuot ni Miguel iyon sa daliri ko. Noong bumalik kami sa service ba namin para makauwi na, laking gulat ko sa pagpasok ko at nakaupong katabi si Miguel. May biglang nagsalita sa likuran namin. Kumusta mga tol? Nilingon ko ang pinanggalingan na nagsalita. Nung nakita ko kung sino, simbilis ng kidlat na lumaya sa aking katawan ng kaluluwa ko. Napatakbo ako palabas ng sasakyan at naiwan si Miguel sa loob. Ano yun? Ano ba yun? Tawa lang ng tawa si Miguel sa naging reaction ko. Bakit ka tumatawa? Hindi mo ba nakita kung sino yung nagsalita, ha? Hindi mo ba nakita yun? Hindi ka ba natatakot? Halika nga sa loob. Hindi. Natatakot ako. Hindi ako babalik dyan. Huwag ka nga matakot. Halika. Nandito naman ako eh. May papakilala ako sa'yo. Hindi. Sino ba yan? Bakit kamukha ni... Ano ka ba? Si Insan Mat yan. Matatakot ka pala sa akin kapag multo na ako, no? Gwapo ng utol ko. Mas pogi pa kaysa sa akin, ah. Kuya Mateo? Shh! Huwag kang maingay. Halika rito sa loob. Bakit? Ano ba nangyari? Akala ko ba patay ka na? Sino ba yung nilibing namin? Ano ka ba? Props lang yun. Isang manikin. Pinalabas lang namin na talagang patay na ako nung iniwan ng mga fraternity members na nakandusay ako sa kalsada. Ginawa kong secret agent ng mga NBI para hulihan ng mga miyembro ng fraternity na isa rin palang sindikato ng mga pinagbabawal na gamot at human trafficking. At para hindi na ako maresbakan, pinalabas nila na patay na ako. Di bali, sasama naman ako sa inyo pagbalik ng Amerika. Di ba doon na tayo magpapatuloy sa pag-aaral natin?
Kuya naman eh. Ang nasabi ko na lang at niyakap ko siya habang umiiyak naman ako ng umiiyak. Ngayon ay nasa Amerika na kami ni Kuya Mateo sa iisang bahay, sa iisang mga magulang. At base sa kanyang pangako, ipinasyal niya ako sa mga sikat na lugar sa Amerika. Ipinatikim niya sa akin ng mga masasarap na pagkain hindi ko pa natitikman. At tinuruan din niya akong lumangoy at mag-ice skating. Kadalasan na may sumasama sa amin si Miguel na hindi nagbabago ang pagiging sweet sa akin. At dahil sa nangyari sa akin at sa mga natuklasang magpinsan pala sila ni Kuya Mateo at Miguel, naging magkalapit na rin ang pamilya namin. At alam nila ang aming pagmamahalan ni Miguel na walang tutol sa aming balak na pagpapakasal kapag natapos na kami sa pag-aaral namin. Hindi ko alam kung may kinalaman ng sumpa sa sinabi sa takbo ng buhay ko. Hindi ko alam kung totoo nga ito. Pero base sa aking karanasan, kapag sa buhay ay matatag ang iyong pananalig, pag-asa, at gagawin ang lahat na makakaya para malampasan ang lahat ng mga pagsubok at dagok, walang kahit gaanong katinding sumpa ang makakahadlang sa pagkamit mo sa katuparan ng iyong mga pangarap. Wakas.